Good morning po sa lahat ng mga narito sa ating Bible program, Sunday edition. Ngayon po ay December 20, 2020. At live po tayo ngayon na nagsasagawa ng ating Bible program mula po rito sa Plaridel, Bulacan. Sa umaga pong ito ay atin na pong umpisahan itong ating pagkakatipong ito at mayroon po agad tayong mga prayer request na pinadala po sa atin at yung iba po na gusto pong mag prayer request, sige po i-post nyo lang po ang inyong mga prayer request at yan po ipagbibigyan po natin habang tayo po nagproprograma sa loob ng 2 oras, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Ang ating Bible program kapag kapulinggo. Pagka naman po Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Si Brother Ramon Garcia ay suki po natin ito. Meron po siya uling prayer request. Ang nababasa ko po rito ay pakipray po si Renato Herrera. 75 years old, may emphysema at high blood. Okay po, yung mga prayer request ng mga nagbibigay dito ay pakisave lang. Unahin natin tong para kay Renato B. Herrera. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga sumasampalataya sa pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo hanggang ngayon. Sumabay po kayong magtaas ng inyong kanang kamay at makiisa po kayo dito po sa ating gagawing commanding prayer. Nasa Biblia po kasi pag kami pagkakaisa, pagkakasundo sa ating hihingin sa Amang nasa langit, ipagkakaloob po yan sa atin. Mateo 18:19. Sige po, atin po munang ipag-pray itong si Renato Herrera. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang emphysema, high blood, ay umalis sa katawan ni Renato Herrera. Sa dugo ni Jesus, gawing normal ang kanyang blood pressure at padaluyin ang kagalingan sa lungs ni Renato Herrera. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Tapos kay Brother Ramon Garcia, masakit din po sa akong ko, sa kanang paa. Pag tinatapak ko, pakipray din po Brother Willie. Sige po Brother Ramon Garcia, yung inyong isang kamay ay pakilagay po doon po sa kanang paa, doon po mismo sa sakong para po pag pinag-pray natin ngayong umaga. Hipo nyo po yung mga sakong ng inyong kanang paa. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ang pananakit ng sakong sa kanang paa ay umalis ngayon kay Ramon Garcia. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan sa kanang paa na sakong ni Ramon Garcia. Be healed, be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, may mga bago pang comments. Baka may mga bagong prayer requests. Okay po. Sige po, lahat po nung mga narito na mayroong prayer request, wag po kayong mahiya, maalangan na i-post nyo po yung inyong mga prayer requests. Maipag-pray po natin yung mga may sakit, may mga karamdaman na mahal sa buhay natin, mga kamag-anak, mga kakilala. Ngayong umaga po ay atin na pong ituloy ang ating paksa na inumpisahan natin noong nakaraang linggo, December 13. Ang ating paksa, ang katotohanan dapat maunawaan ng lahat ng Kristiyano tungkol sa Pasko at Bagong Taon na ipinagdiriwang ng buong mundo ayon sa Biblia. Yan po yung ating paksa na inumpisahan noong December 13. At loobin po ng Diyos,
ngayong linggong ito ay matapos po natin yung kabuuan po ng paksa. At sa darating po na linggo ng December 27 ay ang ating pasalamat sa Diyos. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga gusto pong makipagdiwang sa atin sa ating pagpapasalamat sa Diyos. Yan po ay sa darating pong December 27. Mag-uumpisa po ng alas 9 ng umaga, matatapos po ng alas 4 ng hapon. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga pinag-pray po natin dito po sa Bible program. Yung mga pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga nakaranas po ng pagpapagaling ni Jesus Christ. Ito pong darating na December 27, pagpapasalamat po sa Diyos ng pagsasama-samang ito. Members Church of God in Jesus Christ Worldwide. Sa araw po na yan, pwede po kayong makipagdiwang sa amin sa pamamagitan po ng pagre-record po ng video ng inyong pagbati. At gayon din po sa inyong testimony, pasasalamat sa inyo pong naranasan na kabutihan ng Panginoon, yung kagalingan na ipinagkaloob sa inyong mga sakit at karamdaman. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo, hinahanap po niya yon sa atin na tayo po ay matuto na magpasalamat. Sige po, yung mayroong prayer request tungkol sa kanyang allergies, ibigay lang po yung pangalan, yung tunay na pangalan, buong pangalan, para po maipag-pray po natin yung may allergy sa katawan. Pag may prayer request po kayo, bibigay nyo po yung inyong tunay na pangalan at kung ano po yung sakit na ipagpe-pray po natin. Sa aklat po ni San Lucas, Kapitulo 17, ang mga talata po ay 12 hanggang 18. Mababasa po natin na mayroon pong 10 lalaking ketongin na sila po subigaw, humihingi ng awa sa Panginoong Hesus na sila'y pagalingin sa kanilang sakit na ketong, leproso. O ngayon, sinabihan sila ng Panginoong Hesus na sila'y humayo at magpakita sa mga saserdote. Dahil po noong mga panahon na yon, ang saserdote po ang nagpapahayag pagka yung may sakit na ketong magaling na. Kasi pwede na pong makihalubilo sa karamihan. Kay Belen Sabate, magandang umaga po. Agusan del Sur. Salamat po sa inyong panonood. O ngayon, habang naglalakad na po yung 10 lalaking ketongin, ibig sabihin, hindi naman sila agad gumaling noong sila po'y sabihan ni Jesus Christ. Hindi po instant healing yung nangyari dito sa 10 lalaking ketongin. Napasin niyo po ba yon? Kasi ang sabi po rito sa talata, nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon ay nangalinis sila sa talatang 14. Samantalang sila po'y nagsisiparoon, naglalakad ito papunta doon sa mga saserdote. Itong 10 lalaking ketongin nangalinis. Ibig sabihin, noong kausap nila si Jesus Christ, hindi pa sila tumanggap ng kagalingan. Tama po ba? Yung ating mga kasama, napasin niyo po ba yon? Yan po yung sinasabi ko every now and then na mayroong gradual healing. May instant healing pero mayroon ding gradual healing. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang Panginoong Hesukristo kung magpagaling ay instant. Tama po ba? Yung ating mga kasama, naintindihan niyo po ba yung sinasabi ni Brother Willie? Mayroong pagkakataon, instant healing. Sa ketong din. Yung nasa Mateo 8 at ang talata po ay 2 hanggang 3.
O ito po ay ketong din ng sakit. At narito lumapit sa kanya ang isang ketongin. At siya sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. 3. At iniunat niya ang kanyang kamay. Hinawakan pa mismo ni Jesus Christ. Hindi siya nandiri. At siya hindi po na nagsasabi, ibig ko luminis ka. At pagdakay, nalinis ang kanyang ketong. Instant yan. Tama po. Yung ating mga kasama, napansin niyo po ba yon? Pagdakay, nalinis ang kanyang ketong. Nung sabihin ni Jesus Christ, ibig ko luminis ka. Ano po nangyari? Instant healing po nangyari. Gumaling sa ketong itong kausap ni Jesus Christ. Pero dito po sa Lucas 17, sabi ng Panginoong Hesukristo, magsihayo kayo at kayo ipakita sa mga saserdote. Tapos, at nangyari, na samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalinis sila. O, yung healing nangyari gradual. Progressive. Bakit? Sila po'y nasa kanilang pagyaon, sa kanilang paglalakad. It takes some time. Tama po ba? May kausap po ba si Brother Willie? Napansin po ba ng ating mga kasama yun? Kaya yung mga nagmamagaling-magaling dyan, tinututulan yung progressive healing, continuous healing, gradual healing, at sinasabi nila na dapat, pag talaga si Jesus Christ ang nagpagaling, instant. Paano nga itong binasa ko na yung 10 lalaking ketongin, gumaling sila habang sila'y yumayaon ng kanilang lakad papunta sa mga saserdote. Hindi kagaya nung nasa Mateo 8:2-3, nung sabihin ni Jesus Christ, ibig ko gumaling ka, malinis ka. Gumaling, luminis nung oras na yun. Kaya yung mga pagdating sa healing, mga nagmamarunong, hanapan mo naman ng katunayan na may authority sila na talakayin ng tungkol sa healing. Hanapan mo sila ng pruweba na kung sila po'y credible na i-discuss, ituro, ipaliwanag ang tungkol sa kagalingan. Wala naman silang maipipresenta na sila'y pagka may pinatungan ng kamay, gumaling. Ang nangyari ka, nung patungan ng kamay, diretso sa emergency hospital natuluyan kang mamatay yan ba ang papakinggan ninyo? Yung tutol sa gradual healing at ang doon sila umaatras, nagsusumiksik sa instant healing. Hanapan mo naman ang instant healing, wala namang maipipresenta. Kaya nga kawawa rin yung mga yung mga nagalit sa akin ng personal, na dahil galit sa akin naghanap ng galit din sa akin. Kaya nagsama-sama yung mga galit sa akin May programa sila na sila magkakasundo basta lalabanan ako. Pero ang turo nila magkakaiba. Ngayon, okay na yan. Naalala ko lang na itong 10 lalaking ketongin, ang natanggap nila ay gradual healing mula sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, to cut the story short, eto na. Doon po sa 10 ketongin, napansin nung isa na siya gumaling. Isa po siyang Samaritano. Ano ginawa ng Samaritanong ito? Bumalik siya kay Jesus Christ para magpasalamat. Kaya sabi ni Jesus Christ, hindi ba 10 ang gumaling? Sana roon ng 9, isa lamang ang bumalik. Hello? May kausap po ba si Brother Willie ngayong umaga? Si Jesus Christ, ini-expect niya na yung 10 na ketongin na pinagaling niya, pabalik lahat yun. Pero ang bumalik, isa lang. Yung siyam hindi na bumalik kay Jesus Christ at nagpasalamat.
I hope yung mga pinag-pray po natin dito sa Bible program, marami na po sila. Napapansin nyo naman, maraming video testimony, written testimony. I hope sa December 27, next Sunday po yan, kayo po ay wag kayong mapabilang doon sa siyam na pinagaling na hindi po natutong tumanaw ng utang na loob. Hindi po natutong lumingon sa Panginoong Hesukristo. Sana tayo po makuha natin yung diwa noong Samaritano na nagsigumaling sa kanyang ketong, siya po'y nag-effort na balikan, lingunin si Jesus Christ at pasalamatan po siya. Amen. Amen po ba? Si Brother Jeff Yuson, good morning po sa lahat. Ako po ang isang buhay na patunay na gumaling ang kidney stone ko dahil sa healing prayer ni Brother Willie at sa pananampalataya po kay Jesus. Amen. Salamat kay Brother Jeff. Siya po yung may video na nagpapatotoo siya na yung kanyang kidney stone nung ipag-pray po natin. Gradual healing po yung nangyari kay Brother Jeff Yuson. O ngayon, si Brother Kennedy Binalay, allergy sa balat, skin allergy. Allergy sa balat. Skin allergy. Sige po, ipag-pray natin. Brother Kennedy Binalay, hawakan mo po yung parte ng iyong katawan na may mga allergies at ipag-pray natin ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, skin allergy, inuutusang umalis ngayon sa katawan ni Kennedy Binalay. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan sa buong katawan ni Kennedy Binalay. Be healed, be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay, kay Brother Kennedy Binalay, kumusta ang pakiramdam? Ano naramdaman mo sa prayer na ginawa sa iyo? At balitaan mo kami dito sa Bible program, kung merong nangyari na magandang resulta sa iyong skin allergy. O ngayon po, atin na pong ituloy itong ating pinag-uusapan sa darating na linggo na po, yung pasalamat sa Diyos, yun pong mga pinag-pray natin na gumaling. Inaasahan ko po na kayo po ay makikipagsaya, makikipagdiwang dyan po sa pasalamat sa Diyos sa December 27. Yung inyong mga gagawing video greetings, at kung meron pa pong praise song, mas maganda yung aawitan natin ng papuri ang Panginoon. Yan po ay pwede po ninyong isend dito po sa ating Facebook page na ito, Bible Program, hanggang December 25. Yan po deadline. Hanggang December 25 po. Kung gusto po ninyong sa araw ng pasalamat, ma-play po ang inyong mga video greetings, video praise song. December 25 po ay isend nyo lamang po dito po sa Facebook page ng Bible Program o kaya naman sa aking messenger yung inyong mga videos. At gayon din po, meron pong church project po ang pagsasama-samang ito. Kung gusto rin po ninyong makibahagi dyan po sa church project na yan, kung saan proyekto po ng iglesia ang bumili ng sariling lupa, makapagpatayo ng sariling kapilya, bahay-sambahan, pwede po kayong makibahagi din po dyan. Yung inyong kusang loob, voluntary offerings, ay inyo pong maipagkaloob dyan po sa church account na nandyan po sa may PS Bank at meron din pong GCash sa mga pwede pong magkaloob ng kanilang mga voluntary offering sa pamamagitan po ng GCash. Okay po? Tayo po ngayon ay magpatuloy na sa ating paksa. Ang ating paksa po ay tungkol sa Pasko at Bagong Taon.
na ipinagdiriwang ng buong mundo. Ito pong week na ito na darating, Biyernes yung December 25. Yan po yung Pasko na ipinagdiriwang po ng buong mundo ng maraming mga Katoliko sa buong mundo. At pati na rin po ng ibang mga grupo ng mga born again, ng ibang mga Christian. Sila po ay kasama rin po dyan po sa pagdiriwang na yan ng Pasko na December 25. Ngayon, sinasabi po sa ating paksa, bilang Kristiyano po, na mga sumasampalataya kay Jesus Christ, ay meron tayong dapat na maunawa ang katotohanan tungkol dito sa Pasko at Bagong Taon na ipinagdiriwang ng buong mundo. Yung katotohanan nasa Biblia po, yun po ang salita ng Diyos. 17:17 po ng aklat ni San Juan. Sinasabi po rito ng ating Panginoong Hesukristo, ang salita mo, ang katotohanan. Doon sa magandang balita, Biblia, doon natin kuhanin. Ang salita mo, ang katotohanan. Maliwanag po ba yan? Kaya kung interesado po tayo na malaman ng katotohanan, ang ating aalamin yung salita ng Diyos. Tama po ba? Ngayon, ang katotohanan ng salita ng Diyos, kung hahanapin natin yan, dito natin matatagpuan sa kasulatan. Kasi ipinasulat ng Diyos ang kanyang mga salita na katotohanan. 12:10 ng Ecclesiastes. Sinasabi po dyan, humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Kaya sa mga umiibig sa katotohanan ng salita ng Diyos, kailangan po hanapin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos sa kasulatan. Ang kasulatang binabanggit ko, Daniel 10:21. Kasulatan ng katotohanan. Ayan, aklat ng katotohanan. Nakasulat po dyan, 10:21 ng Daniel. Aklat ng katotohanan. Kasi nakasulat po dyan sa aklat na yan, yung mga salita ng Diyos na katotohanan. Ito nga pong Biblia, Bible. Yung ating mga kasama, nasusundan niyo po ba? Kaya itong mga pinangaralan ng Apostol Pablo na mga taga-Berea na patunayan nilang katotohanan, totoo. Ang mga pinangaral ni Pablo, bakit? Kasi sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan. Habang si Apostol Pablo'y nangangaral sa mga taga-Berea, ano ginawa ng mga taga-Berea? Sinabayan naman nila ng pagsasaliksik sa mga kasulatan. At napatunayan nilang totoo nga, katotohanan nga, ang mga narinig nila kay Apostol Pablo. Amen. Amen po ba? 43 ang nasa Facebook Live po natin. Praise the Lord. Sa YouTube Live po, sabihan ako kung mayroon din pong live streaming tayo sa YouTube. At salamat po pala doon sa nag-message sa akin ngayong umaga. Ayaw lang po niyang magpakilala pa. Sabi niya, Brother Willie, kaming mag-asawa ay tumiwalag na sa grupo ni Ingkong. Salamat at napanood ka namin, napakinggan ka namin. Kaya pala pinagbabawal na mahigpit ang manood sa iyong programa, Brother Willie. Kasi pagka napanood ka, napakinggan ka, maliliwanagan ang isip. Sabi ko noong nag-message sa akin. Si Sister Geraldine Milante, Brother Willie, papray naman po ang aking alagang aso, si Dory. 1 week pa lamang po kakapanganak. Nakahiga na lang po at ayaw kumain.
Sa akin pong obserbasyon, pinalo po ito o binato. Salamat po. Ayan. Sige po, kapatid na Geraldine, ipag-pray po natin yung inyong pet. Ha? Yung iba, hanapan ako ng talata niyan sa Biblia. Brother Willie, hayop? Ipag-pray? Kung pwede nga, Sister Geraldine, lay hands nyo rin Patungan nyo po ng kamay. Ako po kasi, yung alaga kong aso, nasubo ko na rin yan Matamlay yung aso, ayaw kumain. Nawala yung sigla. Nung patungan ko po ng kamay, sumigle. Kaya yung mga narito, lalo yung mga kritiko, ano ba kayang mga sinasabi ni Willie Santiago na yan? O ito, para mapagbigyan ko po kayo. Ang sabi po sa Marcos 16:18, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Nakasulat po ipapatong ang kamay sa mga may sakit na tao. Na tao. Wala namang na tao dyan Hello? Basta may sakit. Tama po ba? Yung ating mga kasama. Kayo ba'y kumbinsido doon po sa binasa ko? May talata Pagka may sakit, patungan mo ng kamay at gagaling. Wala namang sinabing ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit na tao at sila'y magsisigaling. Basta may sakit. Tao man yan, hayop man yan, kahit halaman nga Di ba, nagkakasakit din ng halaman. Tama po ba? Di patungan mo ng kamay, may buhay yan Hello? May kausap po ba si Brother Willie ngayong umaga? Pwede po ba ang sumagot yung mga narito? Ayan. I hope natututo po tayo. Ako po kasi nasubo ko na po yan. Tao may sakit, patungan ng kamay, gumagaling. Alagang hayop, may sakit, patungan ng kamay, gumagaling. Kahit po halaman na may sakit, yun nga hong pananim na palay, buwal papunta na po sa pagkamatay, ay bumangon pat nabuhay, namungap Okay po, pag-pray po natin, kawawa naman po itong alagang aso. Alam niyo yung aso talagang malapit sa kalooban ng tao yan Kung ikaw naman magsasaka, kaibigan mo naman kalabaw, diba? O pagka may sakit, yung ating mga alaga, kung ikaw naman po ay ang negosyo mo po, ikaw ay may pigiri. Pag nagkakasakit yung mga alagang baboy, alagang manok, patungan mo ng kamay at utusan mo yung sakit. Nasa atin ang kapangyarihan. Tandaan natin, si Adan, noong likhain ng Diyos, hindi pa siya nagkakasala. May power si Adan. Nasa ilalim ni Adan, lahat ng mga narito sa lupa. Magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga ibon sa himpapawid. Basahin ko na nga para matuto yung marami sa atin. Sabi po rito magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat. Henesis 1:28. Sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Yan ang na-enjoy ni Adan noon nung hindi pa siya nagkakasala. Nung siya po ay ang kanyang relasyon sa Diyos ay intact pa. Tayo po ngayon mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo nang tayo po sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya yung naiwala ni Adan na authority, yan ay nabawi ni Jesus Christ at naibahagi ngayon sa atin. Amen. Amen po ba sa mga kasama? Sana kayo po ay meron na pong natututunan. Hindi pa ako nagpapaksa. Wala pa ako ron sa paksa natin na Pasko. Sana itong inyong panonood, pakikinig,
Meron na po kayong natututunan. Sige, pag-pray natin itong alagang hayop ni Sister Geraldine na Dory para po sumigla ang kanyang kondisyon. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan, kasiglahan sa alagang aso na si Dory. Be healed in Jesus' mighty name. Ipagkaloob din na maging magana sa pagkain. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Balitaan niyo po ako Sister Geraldine Milante. Diyan po sa inyong alagang hayop, alagang aso na si Dory. Alam po ninyo, sa Bible, ang Diyos may malasakit, may pagmamahal sa mga hayop. Kaya nga, yung mga malulupit sa hayop, yun bang sila po ay nananakit ng alagang hayop, sabi ko, wala kayong diwa ng Diyos. Hindi nyo nakuha yung diwa ng Diyos. Bakit? O pag-aralan nyo po sa Biblia. Noong magpapadagsa na ang Diyos ng bahanggunaw para ilubog ang dating daan. Sa panahon ni Noe. Job 22:15-16, magandang balita Biblia. Ang nilubog ng Diyos sa baha sa panahon ni Noe ang dating daan. O baka sabihin nyo, ako po'y nag-iimbento. Babasahin ko lang. Sa magandang balita Biblia ng Job 22:15-16. O ito po ang maliwanag po nating mababasa. Na yung masasamang mga tao na nilunod ng Diyos sa baha sa panahon ni Noe. Dito sila. Talaga bang nais mong lakaran ang dating daan, landas na tinahak ng mga nasanay sa kasamaan? Kahit wala pa sa panahon, sila'y tinatangay na ng baha sapagkat ang kanilang pundasyon ay lubos na nagiba. O ano po nabasa natin? Yung palang baha na yon sa panahon ni Noe. Tinangay po yung masasamang tao. Yun pala yung mga nasa ang dating daan. Pero alam niyo po ba ginawa ng Diyos? Si Noe, inutusan niya na gumawa ng daong. At isakay ni Noe yung mga hayop. Tama po ba? Ayaw ng Diyos na yung mga hayop mamatay, malipol. Kaya ang utos ng Diyos, magsasakay si Noe ng mga hayop para ma-preserve yung mga hayop para sila ay magparami din. Tama po. Nagkakaintindihan po ba tayo? O kaya ipinapakita ko lang sa pamamagitan ng Biblia, pagdating sa mga hayop, may puso ang Diyos. Meron siyang concern. Amen. Amen po ba? O kahit nga po doon sa Ninive, noong isugo doon ng propeta Jonas, talagang ang Ninive wawasakin O bakit po ba hindi natuloy yung pagwasak sa Ninive? Kasi yung mga taga Ninive nagbalik loob, nagsisi. At sinabi pa ng Panginoong Diyos kay propeta Jonas, kasi ang propeta Jonas parang nagdamdam sa Diyos kasi para siyang napahiya sa mga taga Ninive na sinabi niya na darating ang pagkawasak hindi nangyari. Sabi ng Diyos kay Jonas, hindi ba ako manghihinayang? Sa 4:11 ng Jonas, hindi ba ako manghihinayang sa Ninive, sa malaking bayang yaon, na mahigit sa 120,000 katao? Tapos, ang sabi, marami ring hayop. Marami ring hayop sa Ninive. Kaya hindi tinuloy ng Diyos yung kanyang binalak na lipulin yung bayan ng Ninive. Tama po ba? Kaya yung ating mga taga-subaybay, sana yung inyong panonood ay nagbubunga ng pagkatuto.
Meron ho kasing nanonood sa akin, alam na alam ko, pinapanood ako para ako po'y hanapan ng mali. Pinapanood ako, nire-record pa ito para ako'y puntusan. Sana, kung ganyan ang inyong motibo, ang mangyari sa inyo, yung kagaya ng kay Attorney Chris Indusil. Sana ganon na abogado kasi si Attorney Chris Indusil, talagang na-challenge siya. Sabi ko, pakinggan ko nga itong rebelding ito na si Willie Santiago. Kasi rebelde ang sabi ng kanilang leader nung siya nasa Japan, pinanood niya ako 2 linggo dahil sinawaan si Attorney Chris Indusil doon sa mga videos ni Mr. Soriano. Dahil ala na ka, Brother Willie, puro replay. Ulit-ulit na lang. Naiinip ako dito sa Japan. Di ang napagdisiktahan ko yung mga videos mo. Sige nga pakinggan ko nga itong Willie Santiago na ito, hanapan ko ng balik ang sasabihin nito. Abogado yun Ganun mo kasi abogado makikinig para salain yung mga sasabihin mo. 2 linggong diretso, nanood siya, nakinig. Wala siyang kitang bali. Tumawag na sa akin at nagpakilala. Brother Willie, ako si Brother Chris, yung dati mong kalokal sa may lokal ng Sabang, sa Baliwag. Kako na natatandaan kita. Ano ba atin? Sabi, kasi Brother Willie, yung maraming taon ko dito sa grupo ni Ingkong, lahat ng turo niya na itaob mo napamalian mo na sa loob ng 2 linggo. Tingnan niyo po, 2 linggo lang nakinig si Attorney Chris Indusil. Napatunayan niya, taob lahat ng kanyang natutunan kay Soriano kaya ikaw, Brother Willie, tumawag na ako sa iyo dahil gusto ko sana na makasama dyan sa grupo. Pwede naman, pwede ka ako, Brother Chris. Dati naman tayo magkasama. Meron ka pa bang iba pa ako sadya? Ito nga, Brother Willie, napanood ko na meron kang ginagawang prayer para sa may sakit at gumagaling sila. Totoo ba yun? Oo, totoo ka ako yun. Ano ba ka ako, Brother Chris? Ito nga, Brother Willie, mataas ang blood sugar ko Meron na akong sugat dito sa braso. Matagal na, hindi gumagaling. Pwede bang pakipray? Oo naman, sige ka ako. Pinagpray ko po sa telepono lang. Sa pangalan ni Jesus, mataas na blood sugar, gawing normal. Sa dugo ni Jesus, paghilumi ng sugat. Ayun, yun po yung ginawa kong prayer. Pagkatapos po ng ilang araw, tawag uli si Attorney Indusil. Brother Willie, good news. Anong good news? Ito, yung sugat ko na nasa braso ko, gumaling na. Salamat sa Panginoong Jesus. Amen. Yun po yung sinasabi ko na sana yung mga ganun ng motibo na hahanapan ako ng mali, sana pagka naman talagang napatunayan yung taob ang inyong mga natutunan kay Mr. Soriano, sana sumuko rin kayo kay Jesus Christ, hindi kay Brother Willie. Amen. Kasi turo ni Jesus Christ yung dala-dala ni Brother Willie. Kaya kahit galit kayo sa akin, kahit meron kayong masamang tinapay kay Brother Willie, yumuko kayo, sumuko kayo. Hindi kay Brother Willie, kundi kay Jesus Christ. Amen po ba? Maliwanag po ba sa atin yan? Sa ating mga narito ngayon, sa ating Bible program. Yung mga hayop, mayroong puso ang Panginoong Diyos sa mga hayop. Kaya nga, doon po sa baha sa panahon ni Noe, naisalba sila. Tama po, naligtas. Doon naman sa pagkawasak ng Ninibe, naligtas din sila. At nung isilang, ipanganak si Jesus Christ, ano ba ang lugar kung saan siya isinilang? Hindi ba sa isang pasabsaban? Yun po yung lugar ng mga hayop. Tama po ba? Okay pa ba ang ating live streaming? Maayos po ba ang live streaming natin? Pakisabihan naman po ako dito. Kung hindi po tayo nagkakaproblema. Yung mga kasama, mag-message lang po kasi gusto ko po
na magtuloy-tuloy po ang ating talakayan para po yung maayos na inyong mapanood at mapakinggan. O ngayon, napansin niyo po ba noong isilang ang batang Jesus, ang sanggol na si Jesus, sa isang pasabsaban? Yun po ay lugar kung saan ang mga hayop po doon natutulog, doon pinapakain. Tama po ba? O kaya matuto po tayo ng pagmamalasakit, matuto po tayo na yung mga hayop, lalo yung mga alaga natin, wag nating pagmamalupitan, wag nating sasaktan. Yan ang dapat po nating maintindihan. O ngayon, dito po sa ating paksa, magpatuloy po tayo. Ang katotohanan ng salita ng Diyos nakasulat sa Biblia. Kaya ibig nating matuto ng katotohanan, dito natin yan matututunan sa Biblia. Ngayon, ano ba yung katotohanan ng sinasabi ng Biblia? Ayon sa salita ng Diyos tungkol po sa December 25 na Pasko, ito po pala wala sa nakasulat. Unang Korinto 4 at 6, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa nakasulat. Wala po sa nakasulat yung December 25. Unang Korinto 4:6. Ibig sabihin, hindi katotohanan yung December 25 na yan na Pasko. Pasintabi po sa mga Katoliko, wag po kayong magagalit sa akin. Wala po sa Biblia na ang Panginoong Jesucristo po ay ipinanganak ng December 25. Ngayon, paano nagkaroon ng Pasko na December 25? Sabi po sa salita ng Diyos sa ikalawang Timoteo 4:3-4, may mga hindi makakatiis sa magaling na aral ng Panginoong Jesucristo, yung mga pinasulat niya. Ano gagawin nila? Babaling sila sa katha. Hihiwalay sila sa katotohanan, babaling sila sa katha. Kaya yung December 25 na Pasko, araw ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, yun po ay kathang isip lamang. Yan po ay hindi dapat paniwalaan. Tito 1:14, huwag makikinig sa mga katha dahil sinsay sa katotohanan. Salungat sa katotohanan, lihis sa katotohanan, yung mga katha. Amen. Amen po ba sa mga narito ngayong umaga? Sang-ayon po sana ang mga narito sa ating Bible studying ito. Batay po sa katotohanan ng salita ng Diyos sa Biblia, hindi po si Jesus Christ ay ipinanganak ng December 25. At kahit po ang Iglesia Katolika, umaamin po sila na hindi tiyak ang araw ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Sa Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 607, mababasa po natin, the actual date of the Lord's birth is unknown. Hindi po tiyak ang aktual na petsa ng kapanganakan ni Jesus Christ. Actually, doon po sa isa pang aklat ng Iglesia Katolika, sinasabi January 6. Dati yan kung ipagdiwang. January 6. Ngayon, ang pangalan ng aklat, ilagay natin yung pangalan ng aklat, The Handbook of Catholic Practices. Yan, The Handbook of Catholic Practices. Ano sinasabi po noong aklat na yan? Ipakita natin. Ang sabi po, dati ang Pasko ay pinagdiriwang ng Enero 6. Ngunit sa pagsisimula ng ika-4 na siglo, binago ni Papa Julio I ang petsa sa Disyembre 25. Yamang ang tunay na petsa ay di tiyak. Si Brother Willie po nagbabasa lamang ng mga aklat ng Iglesia Katolika. Ginamit ko pong referensya para patunayan na si Jesus Christ ay hindi nga po mapapatunayan na isinilang, ipinanganak ng December 25. Ngayon, yung Pasko na yan dahil kathang isip,
Marami pong mga iba pang mga kathang isip na paniniwala dyan. Si Santa Claus, kathang isip lang. Wala pong Santa Claus. Tandaan po natin yan, ha? Ituro natin sa ating mga anak, wala pong Santa Claus. Hindi totoo si Santa Claus dahil noon pang 1968, July 2, sa Manila Times, diniklara po ng Papa sa Roma na tinanggal na po sa listahan ng mga santo at santa itong si Santa Claus, si San Nicolas, dahil hindi po totoo na siya umiral. Hello, sana ay okay ang ating signal sa lahat ng mga nanonood ng ating Bible program. Wala pong Santa Claus. Hindi rin totoo po yung tatlong hari, yung three kings. Pwede ba namang tatlong hari yun? Nung maglakbay, silang tatlo lang. Wala silang mga kasama. Tama po ba? Gamit lang tayo ng logic. Paanong naglakbay yung tatlong hari nang wala man lang mga kasamahan? Pwede ba namang payagan ng isang kaharian na ang hari nila lalabas ng kaharian nang walang kasama? Gagamit lang po tayo ng biblical logic. Hindi po pwedeng tatlong hari yung nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Hindi ho totoo yun. Wala sa Biblia na tatlong hari na may pangalan pa, Melchor, Gaspar, Baltasar. Wala rin po yung mga pangalan na yun. Tapos, ang isa pang kathang isip, yung tatlong hari, noong sila'y dumating, doon mismo sa pasabsaban, inabutan nila yung sanggol na nandun pa sa pasabsaban. Kaya nga, di ba, may mga tinatawag na Belen. Di po ba? Yung pagkaganitong Pasko, nilalagay nila mismo, Belen, na doon ang sanggol na si Jesus, si Maria, Jose, tapos tatlong hari. Tapos, meron pang mga kasamang mga hayop. Tama po. Hello, interesado po ba yung ating mga kasama? Na dyan po sa picture na yan, yung manger, dinedepict nila na ang tatlong hari ay dumating sa pasabsaban. Rafael Parenas. Brother Willie, request po ulit ako ng follow-up prayer sa sakit ng aking tiyan. Gradually healing po ang aking nararamdaman sa aking paggaling. Thank you, Jesus Christ, at sa iyo, brother, at sa lahat ng nananalangin. Okay po, maipag-pray mo na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, sakit ng tiyan ay inuutusang umalis sa katawan ni Rafael Parenas. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan sa tiyan ni Rafael Parenas. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po. Balik tayo sa ating tinatalakay. Bakit ko po sinasabing katang-isip lang yung tatlong hari na yan na noong sila'y dumating, inabutan pa nila yung bata, yung sanggol na si Jesus sa pasabsaban. Kasi po ganito ang nangyari sa ating Panginoong Jesus. Pagkatapos po siyang maipanganak sa Bethlehem, kasi dumayo pa ng Bethlehem itong mag-asawang Jose at Maria para sila po ay magpatala dahil meron pong census noong mga panahon na yon. Sa Lucas Kapitulo 2:1, patuloy mababasa po natin yan, na naglabas po ng order, ng utos, na ang lahat ay magpatala. Ito po ay galing kay Augusto Cesar, na lahat ng tao na nasasakupan
ng Roman Empire ay dapat magpa-register. Kaya naobliga itong mag-asawang Jose at Maria mula sa Galilea, sa bayan ng Nazaret, sila po'y magpunta sa Bethlehem, na yun nga po ang bayan ni David. Hello. Sana nakakasunod ang ating mga kasama. Si Maria po at that time, kagampan na, malapit ng manganak. Pero ito ngayon ang utos ng Cesar na magpa-register pa sila. O ano po ang ating mapapansin dyan? Meron pong nasa likod noong pag-uutos ni Augusto Cesar ng pagpapatala. Sino nasa likod nun? Meron kasing masamang balak doon po sa sanggol. Sino may masamang balak? Si Satanas, ang Diablo. Bakit? Ang ginawa ni Satanas ng Diablo, siya po ang nasa likod noong emperor na maglabas ng utos na obligahin lahat ng mga mamamayan ay magparehistro. Nakikinig po ba kayo? Pinapakita ko lang na nasakyan pa lamang ni Maria ang sanggol na si Jesus, pinagtatangkaan ng patayin ng Diablo. Bakit? Sa paglalakbay na yon, pwede siyang makunan. Tama po ba? Hello? Sana yung mga narito nakikinig ng mabuti at inuunawa po. Pag-aralan niyo po, bakit tiyempong-tiyempo naman na malapit ng mga anak itong si Maria, kailangan nilang magparehistro, magpatala. Mula sa Galilea, pupunta sila sa Bethlehem. Maglalakbay sila. Delikado po yung nangyari na yon kung hindi iningatan ng Diyos ang pagbubuntis ni Maria sa sanggol na tagapagligtas. Ngayon, hindi pa pagdating nila sa Bethlehem, wala na po silang maupahang kwarto. Wala nang bahay na matuluyan. Lahat po ay occupied na. Tama po ba? O ngayon, ano nangyari? Hindi po ba doon na po nauwi sa pasabsaban itong mag-asawang Jose at Maria? Doon na po nangyari yung panganganak. Tanong ko po sa mga nanonood ng ating programa, sana maayos po ang inyong pakikinig. Doon ho ba sa Bethlehem, taga roon kasi si Jose? Meron ba siyang mga kamag-anak doon? Meron ho bang mga relatives, kamag-anak, mga kaibigan, itong si Jose? Doon mismo sa Bethlehem. Kasi doon talaga doon talaga ang lahi ni David Taga roon talaga si Jose. Meron ho bang mga kamag-anakan si Jose? Ang sagot, meron. Marami. Tanong, ba't hindi po sila nakituloy sa kanilang mga kamag-anak? Ba't iniwasan po ni Jose at ni Maria na makituloy sila sa kanilang mga kamag-anak? Ba't mas pinili pa nila na sila po ay mangungupahan, magre-renta sila? Kaya lang, wala na po silang marentahan Wala nang available, lahat occupied. Bakit itong mag-asawang Jose at Maria, ang kanilang first option, mangupahan? Noong wala nang maupahan, doon na sila pumunta sa pasabsaban. Ba't hindi po tumuloy sa mga kamag-anak? Hindi sila nakiusap na sila'y tanggapin. Doon na lang sila manunuluyan, pansamantala. Meron pa rin doon dahilan dyan. Yan yung sinasabi natin na pag binasa natin ang Biblia, unawain natin yung nakasulat, unawain natin yung mga surrounding circumstances, para makumpleto po yung kwento, yung istorya. Interesado po bang ating mga kasama
Interesado po ba kayong malaman yan? Bakit iniwasan ng mag-asawang Jose at Maria na sila po'y makituluyan doon sa kanilang mga kamag-anak? Eto na, para hindi na po magtagal. Kasi kung gagawin po ni na Jose at Maria na sila po'y makikituloy sa kanilang mga kamag-anak, madidisgrasya po si Maria at yung sanggol. Mapapatay po. Bakit? Kasi alam na alam ng mga kamag-anak ni Jose at maging ni Maria na bagong kasal lang sila. Kailan lang sila kinasal? Bakit ito ngayon manganganak na? Tama po ba? Nagpuputol-putol daw sa iba? Ito'y nakarecord naman no? Naka-record naman po ito, just in case po na nahihirapan po ang iba, ay ito naman po ay mai-upload. O ngayon, tuloy ko na lamang po Madidisgrasya po ang mag-ina na Maria at ang sanggol na si Jesus dahil mahigpit po ang batas sa Israel. Hindi po pwede po yun na ikaw ay nagpakasal tapos ikaw pala ay gumawa ng pagtataksil sa iyong asawa. Babatuhin hanggang mamatay pagka ganyan po ang kasalanan. Sana nasusundan po tayo ng ating mga kasama. Kaya yun ang naging plano ng mag-asawang Jose at Maria na pagdating nila sa Bethlehem, hindi sila makikituloy sa kanilang mga kamag-anak. Doon sila'y mangupahan. Kasi para iwasan ng iskandalo. Amen. Amen po ba sa mga naintindihan? Dahil hayag, nagpakasal kasi sina Jose at Maria. Si Soriano lang naman ang may sabing hindi nagpakasal Nagpakasal, maraming witness, maraming saksi nung ikasal sila. Mateo 1:24-25, magandang balita Biblia, pinakasalan ni Jose si Maria. Kaya alam ng mga kamag-anakan na nagpakasal lang, kailan lang yung dalawang ito. Ba't ngayon buntis na't manganganak? Tama po ba? Iniingatan ni Jose si Maria. Ayaw niyang malagay sa iskandalo at mapatawan ng death penalty. Amen! Kaya napunta sila sa pasabsaban. At ang isa pang dahilan kaya sa pasabsaban si Jesus Christ, ang sanggol ipinanganak. Ano po ba yung pasabsaban? Hindi po ba lugar ng mga hayop yan? Tama po. Diyan po inaalagaan yung mga alagang hayop gaya ng mga tupa. Si Jesus Christ, ano po ba siya? Ayon sa Biblia, siya ang kordero ng Diyos. Juan 1:29. Hello! Yung ating mga kasama. Kaya, yung mga nagtatanong, bakit sa pasabsaban si Jesus Christ ipinanganak? Bilang kordero ng Diyos, talagang siya po ay doon fit. Doon po siya lapat. Na maipanganak. Amen! Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Alala niyo po, nung tayo mga Katoliko pa, nung ako po'y bata pa, kinakanta-kanta ko yan Si Jesus Christ, bilang kordero ng Diyos, kaya pati yung kanyang lugar kung saan po siya ipapanganak, talagang yan po ay nakaprogram. Amen! Amen po ba sa ating mga kasama? Ngayon, bakit tayo napunta dyan? Ang ipinagbuntis po hindi ang Diyos. Ang ipinagbuntis po yung katawang tao ni Jesus Christ. Wag ho kayong ma-offend. Hindi pwedeng ang Diyos ipagbuntis ng tao. Na nagkakaproblema yung mga nagbabasa ng Biblia, hindi alam kung ano yung tao, ano yung Diyos Mix up po kayo kaya medyo kayo nalilito. Pero
pagbukas ang isip, maintindihan. Ang nasa tiyan, sinapupunan ni Maria, yung katawang tao. Yung may laman, may dugo, may buto. Yun. Hindi po yung Diyos. Kaya nga sabi, nagdalang tao hindi sinabing nagdalang Diyos. Dapat tayo, kung ano yung nakasulat. Ang ipinagdalang tao, yung katawan, dahil tao yun So ngayon, maliligaw tayo dyan. Ako, ang gusto kong talakayin yung tungkol sa Pasko madadala nyo ako sa kalagayan ni Jesus Christ sabi ni Sister Geraldine Milante, Brad Willie, praise God po. Uminom po ng tubig, bumangon na po. Yung alagang aso si Dory. Salamat po kay Lord Jesus Christ at sa inyo po, Brother Willie. At mga kapatid, kinain na po yung dog food na nilagay ko kanina pang umaga. Praise the Lord! Kita po ninyo, hindi tayo binigo ng Panginoong Jesus. Napatunayan nyo. Sister Geraldine, baka pwedeng videohan nyo yung inyong alagang aso, At sa December 27 ma-play natin sa pasalamat. Napatunayan nyo po na talagang totoo yung aking sinasabi dito. May kapangyarihan, may power. Yung ating ginagawang ito, pangangaral ng salita ng Diyos, may kapangyarihan ng Diyos. O kita nyo po, nasa may Sambales si Sister Geraldine, si Brother Willie nasa Bulacan, naabot ng kapangyarihan ng kamay ng Panginoon, sila Sister Geraldine sa may Sambales. Kaya si Brother Willie, akala ng iba, nagyayabang lang ako dito. Hindi ako nagyayabang dito. At kung magyayabang man ako rito, ang ipinagyayabang ko, hindi sarili ko. Ang ipinagyayabang ko, ang Panginoong Jesucristo. Amen. Okay lang magyabang pagka ang ipagyayabang mo, si Jesus Christ. Yun nga talagang ipinagyayabang ko. Siya pinapangahas ko dito Si Jesus Christ ang lagi kong itinataya dito, hindi pangalan ko. Ngayon, ano ba yung sinasabi ko? Si Jesus Christ, doon sa pasabsaban, isinilang, ipinanganak. Dahil siya po'y kordero ng Diyos. Ngayon, hindi na siya inabutan nung sabi ng Katoliko na 3 hari. Ba't hindi na inabutan sa pasabsaban? Ito yan, liliwanagin ko Nung si Jesus Christ po, sanggol pa siya, siya po ay nag8 araw na. Ano ginawa kay Jesus Christ nung siya 8 days na? Sabi po sa Lucas 2:21-22, sundan niyo po ang basa. At nang makaraan ng 8 araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis, alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Nung siya po ay mga 8 days na, tinuli na ang Panginoong Jesus. Kasi yun po ang utos at kaugalian sa mga lahing Israelita, sa mga Hudyo. Pagka 8 days na yung sanggol na lalaki, dapat nang matuli. At dapat po maihandog, maidedicate sa templo, sa Jerusalem. Ibig sabihin, umalis na sila sa Bethlehem. Amen? Amen po ba? Sana mag-amen yung mga naintindihan. Sayang po kasi pag di nyo po nasalo yan. Wala na sa Bethlehem ang batang Jesus, ang sanggol na si Jesus, pati yung kanyang mga magulang. Dahil nung 8 days na tinuli, kailangan nang dalhin sa templo sa Jerusalem para siya po ay maihandog sa Panginoon. Ngayon, to cut the story short, pagkatapos po ng paghahandog sa templo sa Jerusalem, sa sanggol na si Jesus, punta tayo sa 39. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod
sa kautusan ng Panginoon ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. Hello! Nasaan na po ang mag-iina? Si Maria, Jose at ang sanggol na si Jesus. Pagkatapos po ng dedication sa Jerusalem sa templo, umuwi na sila sa Nazaret dahil yun talaga ang kanilang bayan. Amen! Di nyo madidinig kay Mr. Soriano ito? Tagal ko dun 19 na taon. Wala namang ganyang pagtuturo si Mr. Soriano. O ngayon, pupulutin ito ni Mr. Soriano. Meron pa siyang panahon para pulutin, kopyahin itong aking tinatalakay. Pero alam naman ng marami, mas nauna si Brother Willie. Kaya nga yung healing nilakipan pa ng Panginoong Diyos ng healing yung pangangaral ko dahil diyan naman mahihirapang kumopya si Mr. Soriano Pagdating sa healing, pagpapagaling, wala kay Mr. Soriano niyan. O ngayon, ano punto ko rito? After po noong dedication sa templo, bumalik na, umuwi na sa Nazaret sina Jose, Maria at ang sanggol na si Jesus. Kaya, nung dumating na yung mga pantas na lalaki, kung tawagin ng Katoliko ay 3 hari, dumating sila sa bahay na. Mateo 2 at ang talata po ay 11. At nagsipasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Dito po, sa saling ito, sanggol pa Pero dun po sa magandang balita Biblia, bata na ang nakasulat. O tingnan nyo po, Dapat kasi familiar tayo sa mga salin ng Biblia Hindi pwede talagang ikaw nangahas lang Na ikaw hindi mo naman talaga linya yung Biblia. Hindi mo naman talaga hinahawakan ng Biblia. Bote ng alak ang madalas mong hawak. Mahirap mo talagang matutunan itong nakasulat dito sa Biblia. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata. O hindi na po sanggol, bata. Sa piling ni Maria na kanyang ina, nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Napatunayan ko po ba sa inyo, nung dumating yung mga pantas na lalaki, hindi mga hari, hindi 3 hari. Ang inabutan nila sa bahay, saan po yung bahay? Sa Nazaret! Nazaret po. Ngayon, bata na yung tawag. Bakit po bata? Kasi lumipas na 2 taon. After 2 years, noong matagpuan nung mga pantas na lalaki, ang batang Jesus. Kaya nga si Herodes, ano kanyang napansin? Kasi sabi niya rito sa mga pantas na lalaki, pag nakita nyo ang bata, bumalik kayo sa akin para ako sasamba rin sa kanya. Sinabihan yung mga pantas na lalaki na huwag kayo babalik kay Herodes kasi pinagtatangkaan niya ang buhay ng bata. Kaya sila po, hindi na nagpakita kay Herodes. Napasin ni Herodes, hindi bumalik yung mga pantas. Kaya ang ginawa ni Herodes, pinasiyasat niya sa kanyang mga eskriba kung kailan ipinanganak ang sanggol. Yun, na-estimate nila, mayroon ng 2 taon ang edad ng bata. Kaya naglabas ng order si Herodes, patayin lahat ng sanggol na lalaki ang edad 2 taon pababa. Hello? Hello? Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Hindi po ba yung aking mga nilalatag ngayon dito siguro po, kayo man po'y nagbasa ng Biblia,
Meron di kayo napakinggan, kagaya ni Mr. Soriano. Siguro po, hindi nyo po nadinig yung ganyan eh. Ha? Hindi nyo pa ho natutunan yung ganyan na yung pala ang totoong pangyayari na nung dumating yung mga pantas na lalaki, hindi na po sa pasabsaban, sa bahay na, doon sa Nazaret, hindi na sa Bethlehem. Tama po. At ang edad na po ng batang Jesus, nasa 2 taon na mahigit. Kaya nga si Herodes nung magbigay ng order, patayin lahat ng mga sanggol na lalaki, 2 taon pababa. Ayan ang dapat nating maintindihan. Kaya yung tungkol sa katang-isip na may 3 hari na nagsidalaw, erase na yon. Ha? Pwede bang erase na natin? Meron kasi kung napakinggan, erase. Ha? Yan po yung aking masasabi. Paki-erase na po yung tungkol dyan sa 3 hari na yan, kay Santa Claus na yan, at yung December 25 na araw ng kapanganakan ni Jesus Christ. O ngayon, yung Pasko na yan, hindi talaga tunay na Pasko dahil magulo eh. Kasi ang Pasko, ang ibig sabihin, peace, kapayapaan. Ito pong December 25 na ito, o taon-taon, nakikita natin, nandiyan ang krimen. Nakawan, dahil kailangan ng pang Noche Buena, magnanakaw. May nangyayari pang mga lasingan, paglasing na, saksakan naman, patayan, tama po. May nangyayari pang mga sakuna, sunog. Marami, lalo po yung mga depektibong Christmas light. Di po ba yung si Speaker de Venecia, natatandaan nyo, di ba nasunog ang bahay at nasawi yung isa niyang anak? Hello, di po ba dahil sa ganitong pagdiriwang na ito ng Pasko? Ayan ang dapat nating makita, na dito po sa lupa, may Pasko man na sinasabi ang mga tao, ang buong mundo, pero hindi tunay na Pasko, hindi tunay na kapayapaan. Sabi po sa Isaias 57:20 hanggang 21, walang kapayapaan sa mga makasalanan, sabi ng Diyos. Hindi si Brother Willie ang may sabi, sabi ng Diyos. Walang kapayapaan ng mga makasalanan, sabi ng aking Diyos. Kaya gusto po ba natin nung tunay na Pasko? Mamaya po. Tatalakayin ko. Hindi pa ako tumatalakay, nag-review lang po ako. Wala pa po akong tinalakay na ikalawang bahagi po ng ating paksa. Ngayon, puntahan na po natin para po magtuloy-tuloy na. Ang bagong taon naman, ano ang dapat nating maunawaan tungkol sa bagong taon na ipinagdiriwang ng buong mundo tungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos na katotohanan sa bagong taon? Basa, Deuteronomio 18:10 hanggang 12. Ito po ang sinasabi. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin. Binabanggit po rito yung pagmamasid ng mga pamahiin. Superstition. Ano sabi dyan? Tuloy natin ang basa sa talatang 12. Sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Kasama po sa mga karumal-dumal na gawain, karumal-dumal sa Panginoon, yung pagmamasid ng mga pamahiin. O bakit natin binabanggit ang pamahiin? Bagong taon ang paksa natin. Ano ba ginagawa sa bagong taon? Hindi ba sa bagong taon maingay? Nagpapaputok? Gumagamit ng mga paputok, firecrackers? Para saan niyang mga yan? Di ho ba para itaboy ang masasamang espiritu? Pangtaboy ng malas. Hello? Yung mga kasama natin, hindi ba? Bakit dito sa Pilipinas, mula nung ako'y magkaisip, nakita ko, pag magbabagong taon, putukan dito, putukan doon. Pati mga lasing na mga sundalo at pulis, nagpapuputok ng baril. O ano nangyayari? Nadidisgrasya ang mga tinatamaan ng ligaw na bala. Tama po ba? Yung may mga pag-aaring baril, hindi naman mga responsable pag mga dalasing.
nagpapaputok sa taas. Bumabagsak yung bale. Marami na pong nadisgrasya dyan. At walang nahuli. Kawawa po yung mga nadisgrasya. Nasa loob mismo ng bahay, natutulog, nabagsakan ng bala. Meron mag-ama, nanonood lang sa harap ng gate nila, ng bahay. Tinamaan yung bata. Patay. Kaya tayo po, mag-ingat ha. Pagka po bisperas na po ng bagong taon, tayo po ay lumigpit. Humanap tayo dun sa ating bahay ng lugar na tayo ay safe. Lalo po yung bahay pagka wala pong kisame, yero lang. Tayo po ay wag maging kampante dahil yung ligaw na bala, talagang po yan, bumabagsak po yan kung saan. Ngayon, ano punto ni Brother Willie? Ang bagong taon na pinagdiriwan ng buong mundo, mayroong pamahiin dyan ng mga paniniwala. Magpaputok, gumawa ng ingay para pantaboy sa masamang espiritu. Ano ba nangyari sa atin? Di ba noong 2019, nag-ingay naman ng marami nung salubungin ng 2020. Tama po. Itaboy ang masasamang espiritu, itaboy ang malas. Pagpasok po ng January, ano po nangyari? Hindi po ba pumutok na po yung bulkang Taal? Tama po ba? Tapos ano pa nangyari? Eto na po yung COVID-19. Tama po ba? May lindol pa nangyari. Ano ho yung nagawa noong mga pag-iingay noong 2019? Yung mga paputok na ginastusan, binili ng marami. May nagawa ho ba yun? Hello? Sana mayroon man lang sumagot, para alam kong naintindihan. Yung nakasanayan, nakagawian ng marami pagka bisperas ng bagong taon, putukan, kailangan may mga paputok dyan. Nung mga bata kami, ganyan din kami nung araw talagang yung mami namin, bibilian ng mga paputok. Nung panahon na yun, ang malakas po, 5-star Reventador, 5-star. Ako po nung panahon na yun, di kami pong mga magkakapatid, bibigyan ng mami ko ng tigi-tigisang balot ng mga Reventador, 5-star. Bawang ang pinakamalakas nung panahon na yun. Ngayon, ang ginagawa ko po, itatago ko po yung aking mga sariling Reventador 5-star. Hindi ko lahat uubusin. Kasi ginagamit ko po yun sa mga langgam. Yung mga bahay ng langgam, nilalagyan ko po ng mga paputok na Reventador, sisindihan ko. Gustong-gusto ko sumasabog yung bahay ng mga langgam. Ang nangyayari po, yung mga kapatid ko, December 31, ubos na mga paputok nila. Inubos na nila. Ako po, hanggang January 2, pumuputok-putok pa. Dahil ako ho ay nagtabi ng aking mga paputok. Kasi nung panahon na yon, yun nga yung nadidinig din natin na pang-alis ng malas, yung mga paputok na yan, itataboy yung masasamang espiritu ng mga ingay. Lalo po sa panahong ito, mga magulang at mga kaibigan, bawal nga po yung lalabas-labas. Huwag na ho tayong dyan. Huwag na tayong mag-aksaya pa na bibilin ng paputok, magpapaputok sa labas ng bahay. Delikado nga po at hindi pinapayagan lalo po sa panahon nating ito. Itakwil po natin yung pamahiin na yan tungkol sa bagong taon. Pag bagong taon, bisperas, lundag ng mataas ng tumangkad. Hello, pamahiin din po pala yun Pamahiin din po pala yung lulundag ng mataas para tumangkad. Bakit to pamahiin pala? Hindi humipekto sa akin ako nung araw nagpapagising pa gisingin mo ka ako pagka alas 12 na Ako tatalon ng mataas. Ginigising naman po ako. Kaya lang hanggang sa tumalon lang ako.
Ang dami ng taon na lumipas, hindi naman ako tumangkad. Pero yung height ko po, pwede po itong pang security guard. Dahil ako po'y 5'4 and a half. Ngayon, ang akin pong sinasabi, ang dami hong pamahiin dyan po sa bagong taon na yan. Nadyan po yung mga pungsoy. O, di ba yung mga pungsoy expert? Nagtago na yata. Bakit? Sabi ng mga eksperto sa pungsoy, ang 2020 magiging magandang taon. Kasi kita nyo naman. Perfect, di ba? 2020. Kahit nga sa vision ano sabi? 2020 vision, yung vista. Pagka ikaw po ay magpapa-check up ng mata, ang maganda 2020 vision. Perfect sight. Eto na, pagkatapos po ng mga nagsalita tungkol sa yung mga punsoy expert, eto na, pumutok na ang Bulkang Taal, lumindol, kumalat ang COVID-19. O kaya yung mga naniniwala sa pungsoy, nako, magising na kayo, napusoy na tigilan nyo po, gamagastos pa kayo sa mga eksperto na yan sa pungsoy. Nung bandang huli, sabi sa Facebook, humihirit pa yung mga pungsoy expert, hindi pa ikatapos ang taon. Ilang araw na lang po ang nalalabi para matapos ang 2020 na ito. Tama po ba? O kaya ito pong mga ating tinatalakay ngayon at binabasa sa Biblia, sana po matutunan natin itakwil natin yung pamahiin tungkol sa bagong taon na yan. Magdadamit ng polka dots. Pag bagong taon, damit mo polka dots. Bakit po kailangan may bilog-bilog? Dahil yun ang pera. Para ma-attract mo ang pera. Mag-polka dots ka. Pati yung mga prutas na ihahain, dapat mga bilog din. Sa mesa. Dahil na-attract nun yung pera. Nung maisip-isip ko, gusto niya ng pera. Bakit bilog? Barya lang yun. Dito sa Pilipinas, barya lang yung mga bilog Dapat lapad. Tama po ba? Dapat yung perang papel. Yung hugis nun para yun ang ma-attract. Yan ang nangyayari Yung mga pamahiin na yan, iwasan daw na ang ihahanda mo sa bagong taon yung mga manok. Dahil daw yun may pakpak. Lilipad daw yun. Lilipad ang swerte. Naku. Kaya nung minsan nadinig ko dito yun, sinaway ko agad Ano ba kayo? Mga pamahiin ang mga nadidinig ko sa inyo. Maliwanag po ba sa ating mga kasama? Ang sinasabi ng salita ng Diyos na katotohanan tungkol sa bagong taon, yung mga pamahiin. Itakwil natin, wag ho nating paniwalaan. Dahil karumal-dumal po sa Panginoon, talagang mamalasin tayo. Talagang tayo po'y mapapailalim sa sumpa pagka tayo po'y naniniwala sa mga pamahiin. Dapat ang paniwalaan natin ng Diyos at hindi ang mga pamahiin. Amen! Ngayon, yung ating mga nabanggit na yan na bumibili ng mga paputok, yan po ay pagsasayang lang ng pera yan Katunayan, Isaiah 55:2, tingnan nyo po sa magandang balita, Biblia. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Pagsasayang ng pera. Pag-aaksaya ng salapi. Yang mga pinagkakagastusan ng marami. Diyan po sa bagong taon na yan. Maliwanag po ba? Sa halip na tayo po'y magsunog ng pera dahil sa mga paputok. Mabuti pa pagkain na lang Mabubusog pa. Tama po ba?
Kaysa ikaw ay magbisyo ng sigarilyo, sunugin ng pera sa sigarilyo, pagkain na lang, mabubusog pa pamilya. Nagkakaintindihan po ba tayo dito? Ang salita ng Diyos, tinuturuan tayo na iyang bagong taon, hindi ganyan ang pagdiriwang. Hindi kailangang magsayang ng pera, mag-ubos ng pera, sunugin ng pera sa pamamagitan ng pagbili ng mga paputok na yan. Ngayon, di ba, ang kampanya ng gobyerno, iwas paputok. Dapat tayong sumunod. Bakit? Unang Pedro 2:13. Ito po nakasulat. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Makinig po tayo mga kapwa ko Kristiyano. Ito ang direktiba ng gobyerno, iwas paputok. Yung mga nagbebenta niyan hinuhuli. Yung mga hindi authorized. Huwag tayong lalabag sa batas. Tama po. Ang DOH, meron ding kampanya na para hindi maputulan ng daliri, hindi maputulan ng kamay, hindi mabulag ang mata. Iwas tayo sa paputok. Tama po ba? Yung ating mga anak, bantayan natin, baka makapulot ng watusi, maisubo, malalason, yung mga nakakasubo ng watusi. Marami nang pinatay ang watusi na yan. Ngayon, dahil po ngayon ay mahigpit tungkol sa paputok, dati ang pinopromote turotot. Hihipan ng turotot. Ngayon po, bawal na rin po yung turotot. Dahil po sa COVID-19. Hello, nakikinig po ba tayo? Kung ano yung sinasabi ng gobyerno, sumunod tayo. Nakasulat pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Wag ho tayong gagamit ng mga turotot na hihipan. Meron namang binebenta ngayon, turotot na parang yung kamay naman ang ginagamit, parang binobomba naman. Mahal naman daw ang presyo. Yung ang pag-iingay, pamahiin yun . Hindi kailangan kumuha ka ng kaldero at pompyangin mo. Hindi. Hindi kailangan maingay ang pagsalubong sa bagong taon dahil sa paniniwalang itataboy ang malas, ang masamang espiritu. Nagkakaintindihan po ba? Iwas tayo dyan sa paggamit ng turotot. Iwas din po sa videoke, yung kantahan. Nako, hindi tayo ngayon pwede magkantahan dito dahil sinasabi nga po ng DOH, malakas mag-spread ng virus pagka po kumakanta. Kaya makinig po tayo dyan. Pati po yung mga nasa church, iwasan po yung mga choir. May mga choir pang pakakantahin. Makinig tayo sa sinasabi ng pamahalaan. Social distancing. Pag ginagawa sa church, i-observe ang social distancing. Magsuot din ng face mask. Yan ang sinasabi ng pamahalaan. Wag ho tayong masyadong mga todo pasa na nakikita ko po sa Facebook. Nagpo-post po sila ng video, mga pictures. Wala ng social distancing, wala ng face shield, wala ng face mask. Talagang ang COVID-19 sa Pilipinas lalo pang tataas ng tataas. Ngayon po, papunta na po sa kalahating milyon ang mga tinamaan po ng COVID-19. Pagkatapos po ng Pasko't Bagong Taon, mas dadami pa yan dahil marami matitigas ang ulo. Yung mga nasa Divisoria lang pag nire-report sa balita, wala na talagang social distancing. Hindi na ho nagpe-face mask, nagpe-face shield. Talagang mahihirapan po tayo na mapigil po yung COVID-19 na yan. Ngayon, ano pa po? Yung sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa bagong taon, Jeremias 10:23. Ito pong nakasulat. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Pagka bagong taon, ano ba New Year's resolution mo? Ang New Year's resolution ko, hindi na ako magsusugal, hindi na ako maglalasing, hindi na ako magbibisyo. Ako ikay magdadayet na. Kasi ako ay na-overweight na.
Yun ang kanyang mga New Year's resolution. Nilista pa yun eh. Tanong, natupad ba? Nagawa po ba yung kanyang New Year's resolution na pagbabagong buhay? Hindi. Bakit po hindi niya nagawang baguhin ang kanyang sarili, yung kanyang mga maling ugali? Kasi sabi ng salita ng Diyos na katotohanan, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Amen. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Kaya yung bagong taon na yan na mayroong New Year's resolution, bigui yan eh. Maliwanag po ba? Ngayon, ang ating tanong ganito, paano dapat ipagdiwang ng lahat ng Kristiyano ang Pasko at bagong taon ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos? Turuan tayo ng salita ng Diyos sa Biblia, yung Pasko. Paano ba dapat ipagdiwang yan? Basa, Efeso 2:14. Ito po nakasulat. Sapagkat siya, si Jesus Christ, ang ating kapayapaan. Yung Pasko, yan nga po ang kapayapaan. Sino po ang ating kapayapaan? Si Jesus Christ. Sa makatwid sa Biblia, ang tunay na Pasko, tunay na kapayapaan, mismo si Jesus Christ. Yung person ni Jesus Christ. Ang tunay na Pasko, yung ipinanganak, hindi yung kapanganakan. Amen. Naliwanag po ba? Ang mga Katoliko, ang kanilang Pasko, yung kapanganakan, yung araw ng kapanganakan. Samantalang sa Biblia, ang tunay na Pasko, yung ipinanganak mismo. Kaya tayong mga Kristiyano, meron ba tayong Pasko? Meron! Ang ating Pasko si Jesus Christ. Yung ating Pasko, once a year ba yan? Basa, Colosas 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na di'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. Ang ating Pasko na si Kristo, araw-araw. Sa ating mga puso, kung ang kapayapaan ay araw-araw naghahari sa atin, araw-araw ay Pasko. Amen. Ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Tama po ba yung awit na yun? Pag nasa puso mo, pag-ibig, kapayapaan, araw-araw Pasko. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigay yan. Pagka ikaw sa puso mo, yung pagbibigay, ginagawa mo araw-araw. Pasko sa'yo araw-araw. Amen! Maliwanag po ba? Mabuhay po tayo sa kapayapaan, araw-araw, buong taon, Pasko sa atin. Basa, Roma 12:18. Ito po nakasulat. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Yung mga kapitbahay natin, dapat mabuti tayong kapitbahay. Maayos tayong makipagkapitbahay. Wala tayong masamang tinapay kanginuman, wala tayong galit, wala tayong sama ng loob. Tama po ba? Pagka tayo po may kapayapaan sa lahat ng tao, may kapayapaan araw-araw, may kapayapaan sa buong taon, yan ang ating Pasko. Amen. Amen po ba sa mga naunawaan yan? Ngayon, yun namang bagong taon, Brother Willie. Kung hindi kailangan mag-ingay, kung hindi kailangan yung mga paputok na yan, yung masasarap na pagkain, na handa, paano natin sasalubungin ang bagong taon? Basa, unang Tesalonica 5:17-18, magsipanalangin kayong walang patid. Yan ang utos, manalangin walang patid. Tapos, 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Papaano po yung ating pagse-celebrate ng bagong taon? Salubungin natin ang bagong taon ng pananalangin sa Diyos. Mataimtim na pananalangin sa Diyos. Gawin natin panalangin ng December 19, December 20, dire-diretso hanggang December 2021. Paano yun? December ng 2020,
December 31, salubungin po natin ng pananalangin ng bagong taon ng January ng 2021. Paano po yun? Anong oras lulubog ang araw sa December 31? Kung alas 5 po ng hapon, 5:30. Ang gawin po natin, mananalangin tayo bago lumubog ang araw. Habang nananalangin tayo ng December 31, hanggang pumasok na po yung January 1, 2021. Kasi po sa Biblia, ang pagpapalit ng araw, paglubog ng araw. Sa mga iba, pag nag-alas 12:01, doon pa lang magpapalit ng araw. December 31, pag nag-12:01, January 1. Sa Bible po, pag lumubog ang araw, pasok na po yung panibagong araw. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya tayo po, dito po sa pagsasama-samang ito, December 31, alas 5 ng hapon, may awitan at may panalangin. Bago lumubog ang araw, tayo po'y nananalangin na. Hanggang sa paglubog ng araw, pumasok na po yung panibagong araw, pumasok na po yung bagong taon. Amen! Kaya sa atin po, mas nauna tayong mag-celebrate at sumalubong sa bagong taon. Kasi doon pa lang sa paglubog ng araw, bagong taon na sa atin yun. Sa iba, hihintayin pa yung alas 12 ng hating gabi. Ngayon, yun pong tungkol dyan sa nabibigong pagbabago ng marami. Paano ba tayo talaga makapagbabago? Gusto po ba nating magbagong buhay? Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Yan ang gusto mong mangyari sa awit Pag bagong taon ay magbagong buhay. Hindi ko kailangan maghintay ng bagong taon para makapagbagong buhay. Sino po ang gusto ng bagong buhay? Basa, 2 Korinto 5:17. Kaya, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Paano po yung pagbabagong buhay? Magbabagong buhay ang sino man pagka ikaw ay naging kay Kristo. Pagka ikay sumampalataya kay Jesus Christ, si Jesus Christ, babaguhin ang buhay mo. Amen. Amen po ba? Babaguhin ka ni Jesus Christ, unti-unti mababago ka. Si Mr. Soriano, naalala ko na naman. Dito po, yung pagbabago dito gradual. Unti-unting pagbabago. Hindi naman instant yung pagbabago agad Unti-unti magbabagong buhay ka. Bakit yung healing, ayaw niya nang may gradual? Gusto ni Soriano, yung healing instant. But dito sa pagbabago, ang kanyang instant, gradual yung pagbabago, unti-unti. May problema talaga si Mr. Soriano. Dapat, alam ni Mr. Soriano balansihin. Pag sinabi mong yung pagbabagong buhay ay unti-unti gradual, tanggapin mo rin na merong healing gradual din. Nagkakaintindihan po ba tayo dito? Para po tayo makaranas ng pagbabagong buhay, kailangan po nating maging kay Kristo. Sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pagka po tayo na kay Kristo, ay lagi pong bago. Pati taon, bago na rin. Buhay natin, bago na rin. Mga pananaw natin sa buhay, bago na rin. Amen! Ngayon, alas 12 na po ng tanghali. Hindi po ako nasira sa oras. I hope ito pong ating mga tinalakay ngayong araw na ito naging maliwanag sa ating lahat. Sa December 27, sa darating na linggo, inaanyayahan ko po kayo sa ating araw ng pasasalamat, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sa mga oras na ito, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nakipag-aral sa atin ng mga salita ng Diyos. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa ating lahat.